may mag-ama pumunta sa dagat nang huli ng isda. Dala-dala ang bingwit, tinunton yung bingwit. Aba, malaking isda. Mamaya-maya, ang ginawa ng tatay, binalik sa dagat yung isda. Nag-isip yung bata. Mamaya-maya, tinunton ulit yung bingwit. Wow! Alam mo ginawa ng tatay? Dahan-dahang kinalas yung bingwit sa isda at binalik sa dagat. Nag-isip yung bata. Ba't kaya? Mamaya-maya, tinunton ulit yung bingwit. May nahuling maliit na isda. Inuwi yung maliit na isda. Nagtanong yung bata, Papa, bakit yung malalaking isda pinakawalan mo? Yung maliit, inuwi mo. Alam mo sabot ng tatay? Anak, hindi ka ba nakakaintindi? Yung ating kawali, maliit. Minsan, marami tayong mga magulang na hindi natin naintindihan yung ating mga gustong abutin. Anak, makontento ka sa buhay mayroon ka. Masaya ka na kung anong mayroon ka. Kapag ikaw ay nakontento sa kasalukuyan mong buhay, wala ka ng pangarap. Kaya minsan, ang pangarap, imbis na malaki, liliitan mo na lang. Tulad ng isang isdang inuwi mo na maliit, salit na ang iuwi mo yung malaking isda kasi maliit ang iyong pangarap. Kaya dapat lakihan mo yung iyong pangarap. Darating man ang mga rejection, discouragement, yung pangarap kitang-kita mo. Di ba? Pero kapag maliit ang iyong pangarap, malaki ang problemang nakita, yung pangarap hindi mo na makikita. Kaya kaibigan, kapamilya, atawin natin ito, trabahuin natin ito dahil yung pangarap mo, makukuha at makukuha mo sa tulong ni Lord. Pagpalain tayo ngayon ng ating Panginoon na tayo yayaman sa saganang buhay. Marami tayong matutulungang mga taong pwedeng sasaya din, gaganda ang buhay. Kayo at ako, maging instrument ni Lord.